sabi ko sa inyo, kami na lang po ang magpupunta sa dulo. Ituwa namin yung mga. Hindi, kung may detalye, sulatan natin kung pupunta natin. Alam niyo pa ko sa airplane office ng developer ninyo. Okay, bigyan niyo po sa amin ang office po ng English pa. Ngayon, mga bilang namin. Parang hindi ko sa amin so, medyo hindi ko sila natatakot. Parang, ano po ba yung play namin para makapagbayad sila? Kasi hindi ko mawawalan lang sila ng may privilege na maging parte ng subdivision, I mean, maging parte ng HOA. But then kasi, okay lang naman po sa kanila yun kasi doon pa rin sila nakatira. So, ano po yung best na way para po makasingil kami? Makasingil kayo? Kasi yung sa Putulan water, nyo ng tubig. yun nga, kasi magkakaroon na ng water individualization. So, hindi na namin hawak. If ever po na direct na kay Manila Water. Hindi, pag nag-direct ng Manila Water na individual, wala na kayong pakialam doon. Pag hindi siya magbayad, puputulan siya. Yes po, Diba? I mean, yung monthly dues po. Monthly dues ng membership. Ng membership po. Well, may gate ba kayo? May gate, di ba? Yung ginagawa ng iba, nagre-require mag-sticker. Yung mga sasakyan, for example, no? Pwede yung isara. Huwag niyo papasukin yung sasakyan nila. Bawal gumamit ng court. Pwede po ba namin, sir, parang ilalak yung kanilang guluan? Ikakam yun. Pagka illegal parking po, pwede. Pag illegal park. Pero pag hindi nagbayad ng dues, hindi po pwede yun. Then sa common areas din po, common area parking. Kasi po, ang base naman po sa DSHUD pa rin, na bawal magsingil dun sa common area parking. Pero po kasi, parang dun namin din kukunin yung pambayad namin ng amilyar ng common areas. So, possible po ba na pwede kaming gumawa ng board resort? Ang pinakamaganda yung common areas ninyo, i-donate nyo sa city, wala na kayong babayarang amilyar. Pag dinonate nyo sa city, pwede mo namin i-upgrade para sa inyo, pwede tayo magtayo ng multipurpose building, and ang pinakamaganda dyan, wala na kayong babayarang amilyar kasi gobyerno na may-ari. Pero kayo pa rin ang magpapayatakbo, kayo pa rin ang in-charge, hindi po ang city. Yun po sinasabi at sinasuggest namin sa lahat po ng mga homeowners. Sinasabi ko pati nga Valle Verde, ganun po. Nag-turnover na sila ng common areas, pati yung kanilang basketball court. Kasi ang laki ng binabayaran nilang amilyar eh. So with that, wala na silang binabayaran amilyar, na-upgrade po natin yung facilities ng kanilang homeowners. So pwede po natin gawin din. Wala na rin yung sisigilin sa mga ano. Kung mabawasan kayo ng pasaway. Isa pang way po kasi yun, Vice, is para din po malesen yung nagpo-park sa common parking na bumibili ng maraming sasakyan pero ginagamit yung common parking, common areas. So, paano po kaya? Ang titigas ng ulo. Opo. Oo. I-donate nyo sa city yung common areas nyo na parking. Yung mga pasaway, pwede public road na yan eh. Pag public road na yan, pwede na natin yan i-clamp pag matitigas ang ulo. Okay? Sige po. So, thank you po. Maraming salamat. Next po natin mula sa Youth Empowerment Community Organization, John Ray Borja. Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat, Vice Mayor and City Councils and may buong officials. Nais ko lang po sana ipaalam sa inyo ang problema po sa komunidad po namin, lalong-lalo na po sa Black One, maging sa kahabaan ng West Bank Floodway. Gusto ko lang po sana sa lahat po ng babaan po sa Black One po, alley 1 hanggang 5 is magkaroon po ng ilaw
or alternative or solar panel po kung tatawagin. Kasi po, importante po ito sa amin dahil po mataas po ang ratings ng krimen po sa Black 1. Kung magkakaroon po ng solar panel sa Black 1, mababawasan po yung kung mababawasan po ang posibilidad ng mga krimen po. Dahil po sa babaan po namin is mga tumatakbo po yung mga nandudukot po at saka mga nang-i-snatch po. Oo, galing kami kanina, no? Block 1, 2, 3. Tama ba? 1, 2, 3 kami kanina. Nakita nga namin, medyo madilim, lalo na yung pababa. So, nag-request nga si Kagawad na lagyan ng mga railing yung pababa dahil yung mga senior natin nahirapan. Magsasample lang ating engineering, gagawan yung yung unang pababa, kung okay, kung kaya, and then pinapabilang ko na sa kanila kung ilan yung dapat malagyan ng railing para sa ganun lahat ng mga lakaran pababa makapitan agad ng railing. Yung solar light mo naman, yung main road, meron na tayo naka-program na street lighting doon, no? So kailan ma-install yun? Napabid na ba yun? Di pa? Okay na yun. Okay. Si Barok po, ayaw din ano. Oo. Along the main road po, magdadagdag ng tatlong poste sa street light na LED, no? Para lumiwanag yung main road. Yung pababa, meron na rin akong pinapalagay ng solar light kanina. Siguro, kumpletuhin na rin natin kung ilan ang kailangan nyo doon, no? Bilangin na lang para sa gano'n, mabawasan nga ng mga masasamang kriminal, lalo na sa gabi, no? Oo. Pero alam ko, yung iba, tumatakbo pa Kainta, di ba? Papuntang Kainta, Taytay. So siguro, magre-request na lang ako sa ating kapulisan din na magkaroon ng additional police presence dun sa lugar na yun, lalo na sa gabi. Okay? Maraming salamat po. May concern din po ako sa sa lugar po namin, yung about sa water pipe. Lolo. Yung about sa water pipes po na bol-bol po at saka masyado pong delikado kasi po yung bungababaan po sa amin palaging basa. Delikado po sa mga matatanda, lalo nga po na walang ilaw. Marami na pong doon, mga nadulas, mga po, yun po. Ang problema, ang water pipe, yan po ay supply ng Manila Water, no? Tapos private yung connection na yun eh. Hindi government yun. Yun ang problema namin. So kailangan talaga ang magpapalit doon ay ang private. So hindi ko alam, Manila Water, ano bang advice nyo sa ganyang problema? Sila mag-ano na yun. Vice, regarding naman doon, mamaya, actually nakausap ko na si Sir. I-visit namin on site para makita ko talaga, Sir, if pipe ba ni customer or pipe namin yung nag-leak. And then, if ever naman na sa amin naman yung nag-leak, tomorrow, papagawa na namin agad yun. And then, if ever naman sa mga customer yung mga pipe, actually, i-advise din namin si Sir na kung matutulungan niya kami na i-educate yung mga may-ari ng pipe na kung pwede nating isaayos yung after the meter pipe nila. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Panghuli na po, yung sa about sa naman po namin, ganun din po. About sa drainage declogging po at saka paglalagay ng cover sa bawat kanal po. Kasi po, yung mga kanal po namin tuwing is nagbabara po. Di po dumadalo yung tubig. So bali, napapabilis po yung pagbaha doon na imbis na dumadaloy po yung tubig po, no? Sige, so pasilip mo na rin yung sinasabi niya. Kanina naman nandun yung engineering natin, baka mamaya nagamot na. Kung hindi, ituro mo na lang, lalapitan ka ng engineering mamaya, ituro mo eksakto kung saan para mapalinis. Okay? Okay. Thank you. Ayun na po, salamat po. Maraming salamat. Ang sunod naman po natin, Rosalie Adolfo. Nandito po ba? Rosalie Adolfo. 5, 4, 3, 2, 1. Next.
kababaihan sa ayun pala si Ma'am. Hi, Ma'am Rosalie. Parang nagulat ka. Kalmahan lang po natin. It's your time to shine. Dito po tayo, Ma'am. Talong po tayo. Good morning po, Vice. Good morning po, ma'am. Isa po ako sa opisyales ng Huawei. Ako po yung tumatayong grievance committee. Sa ngayon po kasi, ang gusto kong itanong, last year po, nagkaroon ng botohan para sa Huawei officers. So, merong ibinoto. Ngayon po, parang nagkaroon ng problema dun sa nanalong presidente, nagkaroon uli ng panibagong Huawei, which is inassign o parang binuo ng LGU. Ang tanong ko po ngayon, sino po ba ang dapat tumayo as Huawei? Yung po bang ibinoto o yung inassign ng LGU? Ang tanong ko po, ano po yung rehistradong homeowners? Yung pong binoto. Kasi kung registered po, yun lang dapat ma-recognize, no? Ilan bang, saan ba si Benji? Nandito? Nandito kanina, di ba? Ayan. Kasi kaya yung po yung tanong ko, Vice, ako po yung grievance committee, gusto ko lang po gumitna. Hindi ko po kasi alam ngayon kung saan na ang tayo ng grievance committee ng Huawei at saka dito sa bagong homeowners na nag-o-taking kay Mayor. Dapat yung talaga. Yan yung totoo talaga. Yung talaga ang ano. Huawei. Okay po. Wala pong binubuo ang LGU na pangalawang Huawei. Yung sinabi niyo po na may pangalawang Huawei, wala po. Wala po. Nagkataon po, ang tumatayo ngayon dito ay ang Board of Director po. Isang grupo pa rin po sila. So, ang problema po nila ay Board of Directors Nino. ng Huawei din po. So, ang problema po, Vice, ay internal nila. So, hindi po tayo nakikialam. Hindi tayo ano yun? Hindi tayo nanghihimasok. Ang LGU po, hindi nanghihimasok. Okay. Ganito na. Ganito po yan, no? Ang Homeowners Association ay isang pong civil society organization. Yan po ay isang private. Hindi po pwede makialam ang gobyerno. Kaya nga medyo nagulat ako nung sinabi nyo, nagtatag ang LGU. I want it clear po, hindi po nakikialam ang LGU sa mga matters na ganyan. So kung sinasabi po ng HOA, sila ang tinatag ng LGU, kasinungalingan po yan. Kahit na si Mayor Bigo ang tuloy nyo, hindi po kami nakikialam sa Homeowners Association. Okay? So, kung meron kayong internal, dapat nagpatawag ng General Assembly, nagkaroon kayo ng tamang eleksyon, at respetuhin natin yung outcome ng eleksyon. Di ba? Kaya nga po tayo nagkakaroon ng eleksyon para yung boses ng nakakarami siyang nasusunod. Ang problema, pag nagka-eleksyon at natalo yung kabilang paksyon, nagtatayo ng sarili nila. Di ba? Yun ang nangyayari sa iba. So, sana dito, iwasan na lang ho natin ng ganun. At ang tanong ko, ano bang may sweldo ba kayo dyan sa inyong homeowners? Wala, di ba? Di ba sakit ng ulo yan? Ba't yung pinag-aagawan? Di ba? Ang maganda yung sana dyan magkaisa kayo, magkasama-sama, kasi isang komunidad tayo, dapat tayo nagmamahalan. Tama si Bay. Kasi po, Vice, ito yung ang talagang problema po namin, yung turnover mula sa dating opisyalis hanggang sa bagong naupo. At doon po sa turnover, meron pong problema na hinahanap namin yung pondo kung nasaan. Na hanggang ngayon, bababa na po yung naupo, hindi po kami magawang linawin saan napunta yung pondo na pagka 4,000 malibit. Yun lang po naman ang concern namin as members. Pero ang nangyari nga po kasi may problema yung presidente nanalo, doon na po na-focus wala na po yung para linawin sa membro sa nila yung pondo. Wala ba ho yung presidente dito? Wala ho. Wala dito. Sana, mayroon bang ibang opisyalis na pwede
magpaliwanag para ho... Oh, yes, sir. Oh. Dagang. Dagang ba dito yan? Oh, si Dagang. Hello. Good morning po sa inyong lahat. Good sir, mga saka Vice Dudot. Ito lang ha, ililinaw ko lang dito sa Bliss 3. Ako isang board of director dito sa Bliss 3. Umabot ng 1 taon, walang kumikilos. Kaya ang ginawa namin, 7 kami board of director, majority, bumuo kami ng resolution of loss of confidence, wala kaming tiwala sa kanya. Yun ang katotohanan. Pag nakita kami gumagawa ng maganda, ipapaugnayan nila. Tama ba naman yan, ang pamumuno? Ito lang, nagka-problema rito sa place. Kung hinimok nila kami na mag-meeting kami, hindi, anong ginawa? Tama ba? Prisaling, dati ka rin officer. Pinabarangay kami ng paninirang puri. Tama ba magkaisang tao rito sa place? Di ba mali? Dapat ikaw ang namumuno, himukin mo kami. Tupupin mo kami kung anong problema. Ang ginawa pa, ipinabarangay nyo kami. Halos 3 buwan kami humarap sa barangay. Kinasuhan nyo kami ng paninirang puri. Ano? Di ba alam nyo, pumunta kayo kay Mayor Vico, anong sabi ni Mayor Vico? Kayo na dapat na magpaliwanag yan. Maraming salamat po. Yun lang po. Hindi, Pres, babalik ako po sa sinabi ko kanina. Yung mga nangyari na yan, hindi na yan kasama doon sa tanong ko. Kasi ang sabi ko, yung nanalong presidente, ang inaasahan ng mga miyembro na bumoto, lilinawin niya sa napunta yung pondo na nawawala. Nawala tayo doon sa linya na yun. Ang napunta, nandiyan na sa pinta sa presidente. Hanggang yung kasuhan sa barangay. Labas sa miyembro doon, hindi wala kaming pakialam doon. Ang nililinaw namin hanggang ngayon, bakit hindi luminaw saan napunta yung 400,000 na higit? Nakaperahan, yun lang. Wala nang pakialam yung presidente sa tanong ko. Ako as membro, as Ribans, yun ang tanong ko. Bakit nawala na sa linya yung tanong na yun? At paglinaw para sa nawawalang pera. Okay. So yung nawawalang pera, ako ngayon ko po lang narinig tong problemang to, pero apparently matagal na doon ang problema ito, no? Naidala na rin daw sa puso sa city. Oo. Ang problema kasi pag usaping pera talaga, dyan nagkakaroon ng problema. Sa city, ito paprakay ko na lahat. Yung kung nanalong presidente, merong kaso na sexual harassment. 2021. Hindi naman humaitatakli kasi alam nyo. Pero yung kaso niya sexual harassment, Vice, ang katwiran natin as members, labas dun sa pagiging presidente dahil ang kanyang mission, kaya siya naupong presidente, linawin niya sa amin, sa ginamit ng dating presidente yung aming pera. Yun lang po, sabi ko nga, pag nalinaw yan, wala nang tanungan yan, gusto nila maglago na, bahala sila. Yun lang ang concern namin. Siguro ang makikiusap ko Kap, pero baka pwede reach out ka na lang sa ating kay presidente. Kumuha lang ng explanation kung saan nga daw para matahimik na yung concern ni ma'am. As an issue na yata yung usapin yung tungkol dyan sa pondo. Yun yung right agency o ano. Pero open naman ang barangay. Kung gusto ng dalawang panig mag-usap sa harapan ko, pwede naman. Mag-reach out lang ko kayo. Sige po. Okay, maraming salamat. Itutuloy niyo po yan sa barangay kaharap sikap. Ang susunod naman po magtatanong mula sa kababaihan ng Eusebio Bliss, Ma'am Maribel Palmon. Good morning po sa inyong lahat. Lalo-lalo sa aming kapitan, baka magtampo na naman. Good morning, Kap. Ayan, binati na kita. Ang question ko lang po, para po to sa LGU, sa 7th floor po sana, yung mga humihingi po ng financial assistance, di po ba ngayon, pag District 1 ka, District 1 lang. Baka pwede naman po yung parehas na lang pong mabigyan para malaking tulong din kasi po yun sa mga humihingi ng tulong. Kung pwede lang po, kasi madami din po kasi nagtatanong na 6 lang po kasi nahihingan nila. Kung madagdagan po sana,
pambili ng gamot, malaking tulong din po yun sana. Okay. Explain ko muna yung financial assistance, no? Kasi may pinanggalingan po yan eh. Noong araw, wala niyan. Alam niyo naman, ngayon lang po nagkaroon ng ganyan. Kasi noong araw, ang pondo pupunta sa politiko. Inalis po natin yun. Ngayon, diretso po sa social welfare ng city. So kung nakikita po ninyo, pag humingi ng tulong, ipaprocess, pagbaba, saka i-release ng pondo. No? Ang problema po natin, siyempre, limitado din ang pondo natin. Ang nakalaan po dyan, 80 something, almost 90 million pesos para ho sa pagbibigay ng tulong. So limitado din, no? Again, katulad sinabi ko, dati sa politiko dumadaan, ngayon diretso sa tao. Ngayon, pagdating ko, kung alin, magbibigay kami ng 3,000, minsan ang social welfare, binabawasan nila. Kahit recommended kami, sila pong final assessment. Kasi yan po yung trabaho nila. Hindi po namin pera yan, pera ng taong bayan din yan, binibigay diretso sa tao. So, meron din naman ho yung mga District 1 and District 2, pag nagkagulo-gulo ang request, no? Humingi ka kay Angelo, humingi ka kay Saibel, humingi ka kay Volta, humingi ka... at the end of the day, i-adapt nila yon at pag sumobra ho doon, binabawasan din nila. Ganun din po eh. So, para hindi na kayo kailangan pumila ng iba't ibang opisina, ang ginagawa ho nila sa social welfare, pinagsasama-sama ng request ng mga councilors per district para yun po yung matatanggap kung nagre-request. Para hindi magka-doble-doble. Araw-araw, para malaman ninyo, ang pumipila ho bawat opisina, 200 katao. Ang backlog ho namin, nasa 2,700 lang. Sa dami ho, hindi ho talaga kaya i-process lahat. So, humingi po kami ng konting pasensya. Pero, katulad ng sinabi ko, kung dati, wala ho ito yung isang programa na ginawa namin ng 11 sanggunian para diretso makatulong sa tao. So, sana ho, nabigyan ko ng konting linaw yung inyong katanungan. Opo. May isa pa po. Kagaya po namin dito sa Bliss. Kami po kasi dito, nanggaling po kami kung saan-saan barangay. Halo po kami dito, District 1, District 2. Para lang po ito sa, halimbawa, sa organization po, pag December. Siyempre po, may Christmas party kami. Magsusulisik po kami sa 7th floor. Hindi rin po kami nakakaano, kahit po may mga kagaya ko po, organization po ako. Ang dami ko pong member na District 1. Hindi rin po kami nakakahingi ng hindi po kami nakapagbigay ng letter sa District 1 kahit meron po ako mga member doon kasi pag nakita po nila yung address namin, may bunga, matik na po yan, District 2 ka lang, pwede. Baka pwede naman po na makahingi rin po kami kasi halo-halo naman po kami dito sa Bliss. Pagdating, once a year lang naman po yun. May bunga, di ba? Opo, dito na po kami nakatira, pero... Kaya nga, di District 2 to, di dapat ay, ito. kasi Di ba? May probinsya ba kayo? Hindi po. Wala po, dito po. Hindi po yung mga nakatira po. Wala kayong probinsya? Wala. Meron po sa Quezon. O, Quezon, di ba? Eh, dito na kayo nakatira. Parang sinabi nyo, nang galing kayong Quezon, pwede rin kayo sumilisit sa Quezon dahil doon kayo pananganak. Eh, nang galing, dito na kayo nakatira, dito na lang kayo magsulisit sa District 2, di ba? Oo. At organisasyon naman po kayo eh, di ba? Oo. Pagka naman meron naman, kasi limitado rin naman po, katulad doon yan, yung sinusolicit nyo, yan, ginagawa ho natin, open po ang council namin, no? Yung pondo na para dyan, dati hindi namin alam kung saan nila ginagastos. Pero ngayon po, talagang kita nyo naman, lahat ng solicitation, meron kami binibigay. Alam nyo ba, ang solicitation ng Office of the Vice Mayor, pagdating sa Pasko, umaabot po sa 4,000? 4,000 solicitation. Ngayon, gusto nyo, doblehin pa ninyo. Naku po! Baka mabenta ko na yung opisina ko. Sa Vice naman po kasi, lahat naman po nakakapagbigay. Sa mga konsihal lang po yun. Konsihal ng District 1. Sige po. Meron din po kami kwento dyan. Bakit din po kaya na isip po talaga ng 11 Council na mas maganda po talaga i-separate ang District 1 at District 2. Para rin po, in all fairness, makatanggap halos lahat. Kasi nangyayari ho, minsan,
iilang tao lang ho ang nabibigyan dahil nga ho sa sinabi ni Vice Mayor na limitado lang yung pondo namin. There was a time talaga merong isang tao na sabihin mo na i-max ng lahat ng konsehal na 3,000 yung ibigay sa kanya. Sobrang laki ho nung napunta sa kanya dahil ho na umabot nga na pwede siyang humingi sa ibang distrito. Kaya ho yung ginagawa ho talaga na per district ho, intindihin ho sana natin, mas marami ho siyang naaabot. Iilang tao lang ho yung nabibigyan natin. Yun lang po. Thank you. Sige po, salamat po. May isa ba po? Yes, go! Meron pa ka? Wait lang. Ano po yung, dito na lang po sa please, hindi na ako lalayo. Sana naman po, ang dami po kasi dito, wag na po tayong magpakaano, ang lumalaki na po ang, makikita ninyo na talagang gumagamit ng droga. Baka pwede naman po kaming Okay. Yung mga pangalan, bigyan mo sa akin pangalan, pauhuli ko silang lahat. Promise. Bigyan niyo sa akin pangalan, padadampot ko. Kasi concern lang po, Dito ba yung police natin? mga nanay po kasi kami, yung po mga kabataan, concern lang po kami. Kasi, Warning sa mga kabataan dyan, ha? Makukuha ko yung pangalan niyo, padadampot ko kayo, maniwala kayo sa akin. hindi po kasi magandang makita ng mga kabataan na may ganun sa isang lugar. Mabawasan lang po, wag yung Bigyan niyo sa akin pangalan, padadampot ko natin. Sige po, salamat po. Maraming salamat, Ate Mami Bel. Ang next naman po, Prof. Matoga, Pres Angelito Lucas. Magandang umaga po, Vice. Lalo na po kay Kapitan Barok at ang mga namumuno sa barangay. May mga kahiligan po kami na hindi natuloy sa inyo noon dahil kasi nagkaroon ng ugnayan sa barangay May Bunga. Yung pong aming terminal sa Rimpores. Hindi po natuloy yun dahil nagpalit ng hepe rin sa Rimpores eh. Kaya ipapalo up po namin kung po pwede. Sana ma-approvean na. Opo, doon sa may Acacia, 2 unit lang po ang kondon eh. Gusto namin magkaroon po ng extension na 5 unit dito po sa may tagliran dito sa loob ng Rimpores. Tipi mo. Napag-aralan niyo na ba yan? Hindi pa. Yung po bang in-identify nyo na nire-request nyo na parking ng terminal na 2 unit doon sa may sidewalk? Oo, hinuhuli na po kasi yung mga membro namin doon sa gilid sa tapat ng 7-Eleven. Eh napakalaki po ng penalty ngayon ng huli ng TPMO tsaka ng MMDA. Okay po, kasi po yung terminal nyo doon na sinasabi nyo 2, yun po ay consider as a sidewalk. Meron pong direktiba kayo ng DILG regarding po sa mga road clearing. Eh yung pong sinasabi nyo terminal, part po yun ng sidewalk. Kaya hindi po natin pwedeng i-allow yun kasi para sa tao po yun sa mga nagdadaan. Ayun na nga po. Kaya humingi po kami ng kahit ng 5 unit doon sa loob ng Rimpores. Dahil kasi sinabi na sa amin ni Vice yan, dahil hingi ko na po sa kanya yan noon, na pa-approve namin sa hepe ng pan, saka picturean yung area. Hindi na bale. Ganito na lang. Magpaset ka ng meeting kasama ang ng Toro at saka ang Rainforest kay Patrick, no? Mag-usap po kayo kung pwede o kasi hindi ko kabisado kung ilan talaga yung nagagamit na parking dun sa loob. Kung hindi naman nagagamit lahat, eh baka pwede ko natin pagbigyan na dagdagan yung 5 unit. Okay? Salamat po. Okay. Bye. So, set nyo na lang yung meeting, ha? Kasama si Sir Patrick at saka ang Toro. Okay? Thank you. Isa pa po, kung po pwede lang po, kung bibigyan niyo po yung aming kahilingan. Humihingi po sana kami ng mga suporta, lalo na po doon sa samahan namin, na kung po pwede, bigyan niyo po kami ng mga 200 monoblock. Kasi pag nagbi-meeting po talaga kami, wala kaming maupuan. Kahit na mga 2 tables lang. Kung po pwede po. 200?
Oo, monoblock. Parang dami naman yun. Kala ko mga 20 lang, 20. Pero 200, ang dami. Kung pwede lang naman po, di kung kahit kayo po kakayanan Sa natin. inyo po ilalagay. Pagka nagme-meeting po kami sa opisina po namin, wala po kaming maupuan eh. Pag ako nabigyan kahit 20. Tandaan, pwede din. 25 binigyan. Ang ganito na lang ho. Kasi wala ako akong 200. 20 meron ho ako. Gusto niyo 20 pa, dadala ko mamaya. Sige po. Yun na muna. Ako din po. Kung pwede lang naman po kasi pagka yung nagme-meeting kami, wala kami maupuan. Pagka kailangan daw ng malaking meeting, pwede naman daw humirap sa barangay. Okay, thank you. Pero padadala ko yun ng 20 mamaya. Meron pa rin po. Total na, umpisaan ko na po eh. Baka po pwede po kami humiling ng compressor at saka karwas. Kung po pwede po. Karwas. Karwas. Doon ko din po, karwas eh. Okay, wala. Hindi karwas. Wala ako nung basahan lang kung meron ako. Sige po, bahala na po si Kapitan dyan. May lalapit po sa yung staff ko, may sasabihin ko sa inyo. Secret na lang natin. Saka po yung table and chair, sir. Baka po pwede na rin. Yung table and chair, pwede sa monoblock. Kasama. Si Kagawad Boy na bahala sa table niya. Thank you naman po. Thank you. Ang ganda na lang po. Salamat po. Meron pa rin po. Tapos na ho! Tinapos na ho! Yun to sa phase 1, waiting shed lang, temporary lang. Kasi nagpagawa po kami doon, pinaalis yun. Pinaalis po ng LGU. Ayan po si Kapitan, alam po niya yan. Nagpagawa na po kami, pinalis. Private po kasi yung bakod na yun eh. Oo nga po eh. Talagang bawal ho yun. Kami ho yung aawahin nila. Sige po. Si Kapitan na lang po ang aasahan ko dyan. At maraming salamat po sa sila. Siguro may ipag-usap muna tayo sa Parkwood homeowners para doon. At hindi tama na ang buwan. Okay, next po. Larry Santos, nandito po ba? 5, 4, 3, 2, and 1. Next po natin, may Bunga Elementary School Annex, Ma'am Annelie Aquino, ang ating school principal. Ma'am, nasan po kayo? Ayun po, hi ma'am. Good morning po, Vice. Good morning po sa ating mga konsihal, si Ma'am Angelo and Ma'am Saivel, at sa ating bida ng May Bunga, Kaparo, kasama ang kanyang council. Okay, marami pong salamat sa pagtugon sa aming mga request. Pero meron pa po sana kaming gustong ipahatid sa ating City Council. Unang-una po, yung formal turnover ng high school building. Ngayon po kasi, may building yung high school na ginagamit ng May Bunga Annex. Pero hindi pa po namin ito nare-record sa May Bunga Annex. Dahil ito po ay pinagawa para sa high school. Subalit hindi po nangyari na magkaroon ng high school ang May Bunga dito. So, ever since na tinayo po ito, ang amin pong mga bata ang gumagamit nito. Baka po sa records, kailangan na nating ayusin na ito po ay gamit na ng May Bunga Elementary School Annex. May mga legal po kasi iyon. So, hindi po namin alam kung paano gagawin. Sige po ma'am, baka pwede ho yung gawa kami ng sulat, formal request din, para siguro mapag-usapan namin si engineering kung ano yung tamang proseso para ma-formalize po sa records natin na ma-turnover na po sa Opo, actually po, every year, ang ginagawa namin, sumusulat kami sa division office na paggamit sa amin. Pero
siguro po mga before the opening. LGU po nagpagawa niyan, di ba? Opo, LGU po. So, May records pa tayo. May records naman siguro tayo dyan, no? Tapos i-rectify na lang natin with the Department of Education para hindi na kayo magpapaalam taon-taon. Kumbaga, formal na, na-turnover na, talagang part of the annex na. opo, salamat po, sir. Tapos po, ang isa pang concern namin regarding the building, nagawa na po kami ng request kasi we're expecting 3,008 enrollees this year. So, kailangan po talaga namin ng building. Nagawa na po ang request ni CAP. Follow up ko na lang po kasi 2 shifts po kami ngayon. Opo. Ito po yung building na to, ito po ay nire-request namin na sana maging extension itong multipurpose hall. Dahil most of the time, yung mga activities po namin na hindi kakayanin sa mesa, dito po namin ginagawa. So, yung proposal po sana na i-forward na po namin kay CAP para po, follow up lang po. Engineering, kabisado mo ba yung request ni CAP na magpatayo dito ng additional facility for the school? Meron na ba kayong na-program? Tumulat na sila sa Office of the Mayor. So, sige ma'am, i-check po namin kung anong status sa Office of the Mayor. Hindi, take note na lang. Check natin sa OCM kung anong status ng request naman. Kasi kailangan po namin ipasok sa annual investment program po yan bago namin mabudgetan. So parang wala po akong maalala na merong ganitong program pa. Kailan nyo po request yan? Siguro mga 2-3 months ago. Bago lang. Wala pa po. Bago Wala pa po. Opo. Sige po, sisilipin po namin. Pilitin na natin na kung papayag po si Mayor Vigo na magawing priority to, wala akong problema sa council. Opo. Bali, magkakaroon po ng bridge. Katulad po nung sa Ilugin Elementary, may bridge yung isang building nila. Di ba, Ma'am Saibel? Opo. Kung pwede po. Opo. Okay po. Thank you, sir. Another thing, pasensya na po, marami kami. Yung pong connection of newly upgraded electrical supply to Meralco. Tapos na po yung upgrading. Pero, hindi pa po na itatap sa Meralco, hindi pa na-energized. So, sana po matuguran agad before the opening kasi yung pong old meter namin, kaya na-upgrade, ay laging umuusok. Kaya ang nagiging tendency ko, suspend ko ang afternoon class. Thank you, sir. Good morning, ma'am. Apo, bali ongoing naman po yung application ng upgrade. Meron pa kasing kailangan gawin sila engineering infrastructure na testing dun sa service entrance. Once na na-complete nila yon at nakakuha na sila ng CFEI, on it naman kami para i-energize po. Bali na kaila infrastructure pa po yung kailangan gawin dun sa service entrance. May pinamodify lang kaming konti. Opo, sana po before the opening kasi July 16, start na po kami ng mga enrollment at alam niyo naman po lahat ng classrooms natin ay gumagamit ng television. So, yung aming kinder po ay may mga air conditioner din. Actually, nagpabawas po talaga ako ng mga electric fans. Kawawa naman po yung mga bata at napakarami po naming estudyante. So, sana po mabigyan ng priority, sir. Yes, ma'am. Makipag-coordinate kami kay infrastructure later para po malaman yung status tsaka ng CFEI nila. Sige po. Thank you po. Okay. Pasensya na, sir, ha? I'll take this opportunity. Pwede po kami mag-request ng siphoning services sa barangay po next week. Okay, salamat po. Next week daw. Opo. Tsaka po yung flashing of school grounds bago mag-open. Ay, salamat, sir. Yan ang bida ng kaibuhan. Bukas. Opo. Tapos po yung pong repair ng steel fence damaged by the fallen tree, yung dito po sa banda rito, na-uproot na po kasi pero pinutol lang ng senro, yung mismong roots, hindi po natanggal. So, yung fence doon ay nasira. Kailangan ng alisin ng Opo, ng sentro. Opo, yung buong Paki-request na lang sa sentro. Bonnie, kailan mo papaayos?
Kailan nyo pwedeng schedule? Okay, this week daw, ma'am. Sige po. Pag hindi ko ginawa, sabihin niyo sa akin. Sige po, kasi opening na po ng classes eh. Medyo delikado sa mga bata. And last but not the hindi pa po pala. Kasama na po yung trimming of trees kasi yung harap namin, no, na baka Sabay na rin, ha, yung trimming ng trees, please. Ha? And then, marami pa po kasi kaming nagpa-infra audit po kasi ang LGU. Marami pong mga request doon ang mesa na follow-up ko na lang po. Sana mabigyan ng action agad. Marami pong salamat sa inyong lahat. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Ang susunod naman po natin, si Ma'am Opelia Ledesma. Yan na, tubig. Ma'am Opelia. Tubig. Tubig yan. Sa tubig. Ilan pa lang din po, Rosario. Magandang umaga po sa atin lahat, kay Vice Mayor Dodot Jorske, sa aming barangay kapitan, at sa lahat ng mga mahal naming mga kagawad. Ma'am Saibil and Ma'am Angelo. Vice, mayroon sana akong ano sa'yo kasi yung miral ko namin na na-approve na bali 17 piraso po. Yon. Ngayon, naawa naman kami, may dalawa po na hindi na-approve. Kaya sana, mahingi kami ng tulong kay Engineer Operio po ang pangalan, hindi niya in-approve. Ay, umiiyak naman sa amin kasi yung binaya daw nila, inutang lang po. Yun. Ay, hindi naman sa kanila kung hindi sila ma-approve. Ito po yung ano nila, oh. Ito, Vice, yung Obligation member, nila. ano nila. Anong status nito? Ano? Vice, nabanggit niya mukhang si Engineer Dayan ang kaya hindi na-approve. Mukhang 5 yung ina-apply niya, 2 lang yung na-approve. Opo. Tama ba? Dalawa Ma'am, kasi lang. paliwanag ko lang din ha. Bukod kasi dun sa binibigay na approval ni Meralco, kailangan din itong i-survey ng Office of the Building Official para makita ho yung safety ng installation nyo. Kung tama ho ba o baka ho kaya ho na-reject yan for the meantime. Baka meron kayong kailangan i-correct sa installation or baka meron lang kayong kailangan i-comply. Ito po yung inano na engineer nung nag-inspect sila. Na-inspection na po yan eh. Si engineer. Ganon din po. Isang address lang po po. Magkapit bahay sila. Sir, ito lang po ang hindi na-approve, 2. Pero yung 15 na-approve. Okay na po, ito lang. May samahan niya, may grupo yan. Siyempre, ang lalapitan niya, yung mga mag-grupo. Dikit kaya Ate Bekulsado. Dati mag-create na Ate Bekulsado. No, nagkapunta sa inyo. Diba? Oo, sa inyo na kami yan. May bayad daw kasi. Sige, sabi ko sa engineer. Pero okay lang. Hindi po kami naman kasi sinabi. Wala naman po sinabi. Sa akin yung asawa niya, leader ko. Richard sa inyo lang. Sa inyo yata. Sabi naman yung paalam ka. Ang kaibigan ko. Kaya wala sa pagkento. Oh boy. Ano naman ang pagkento?
Mario, ay kamala na ka. Yun. Dala mo yan. Dala mo yan, kugawad. Dala mo yung tubig. Ah, kala ko dala mo yan. Hindi siya paanong hindi naman building po ang bahay. Hindi naman po building. Ay, ito lang. Sa tabing ilog kasi yan. Ako po. Sir, kunin ko lang po yung contact Sige po, sir. name, Louie. Thank you po. Maraming salamat po, Vice. Ipora. Louis. Sana po kayo doon kay Kuya Ode. Next po natin, Reynaldo Angelo Louis. Delmindo. Ayan, sir. Hello. Sige, Porak, IP, parang Porak Pampanga, lagyan mo ng IP. IPO.